Kailangang mapanood mo ito mga kasombreros. This is the value, the great significance of our mother. And kung hindi ka mapaiyak ng videong ito, kung hindi ka matouch sa videong ito, ay merong problema mga kasombreros at Kathden fans. Si Alden is isa itong scene o isa sa mga parts dun sa A Family of Two nila ni Mama Sharon Cuneta. And napanood ko itong video clip nito mga kasombreros, and I was really moved by the emotions that Sir Alden threw into this particular scene alone. And panoorin natin and pakinggan natin yung mga linya na binitawan ni Sir Alden bago natin lalagyan ng konting touches mga kasombreros and kwento yung video clip na ito mga kasombreros. Yes, I am a lucky son to have a mom like my Mama Maricar that loves unconditionally without asking anything in return. Na kung napapanood mo to, I can probably say to people, wala kayo sa mama ko. I love you. Napanood natin mga kasombreros, and syempre hindi yung totoong nanay niya. Ang totoong nanay ni Sir Alden mga kasombreros ay si Ma'am Rosario Fulkerson. And sa mga hindi po nakakaalam, ay ulila na po si Sir Alden sa nanay. And his mother died when he was 16 years old. And ang kwento pa nito mga kasombreros, mga nakakasaklap na istorya. Kung napanood niyo po yung Magpakailanman, ay yun po yung storya ng buhay ng mama ni Sir Alden na namatay na when he was in high school. Tapos yung mama niya talaga ang reason mga kasombreros, take note of this, his mother is the very reason why he pursued acting, na maging artista. Siya talaga yung nag-push na nagtiwala sa kanyang anak na magiging artista ka, or i-pursue mo yung pagiging artista because you have a potential. You have you have the looks and you can be a star mga kasombreros. And yun siguro yung talagang hindi niya sinukuang pangarap, kasi nakailang rejections din siya. Na-reject siya sa PBB, sa Starstruck, and maraming mga auditions din siyang sinalihan of course. Tapos, isa sa mga nakakalungkot na kwento niya mga kasombreros ay yung hindi napanood ng nanay niya yung pinakaunang play na ginampanan niya sa school nila, which was Joseph the Dreamer. Kasi sumali niya sa mga contest or mga kumbaga pa intramurals or something na kumbaga pa may event dun sa school nila, and nanalo siya mga kasombreros. And then tapos yun sa mga nagtatanong naman pala, ang mama po ni Sir Alden ay namatay due to pneumonia o parang sakit sa baga mga kasombreros, kasi nga nagkaroon siya, parang naninigarilyo yung mama niya. Kung napanood niyo po yung Magpakailanman, ayun po, kung ikaw ngayon ay may nanay pa, it's time for you to kumbaga pa ipadama sa nanay natin na mahalaga sila. Kasi hindi lahat ng tao like Sir Alden enjoys the presence of their mother. Okay? Hindi po kumbaga pa hindi lahat kumbaga pa nag-celebrate ng Mother's Day. Siya makalola kasi si Sir Alden mga kasombreros, kasi doon na siya lumaki. Parang yun na yung kumbaga pa nagsilbing nanay niya. Kung kaya yung Family of Two ay talagang grabe yung closeness din na develop nila ni megastar Sharon Cuneta mga kasombreros. It's very important to give more and kumbaga greater value sa ating mga nanay. Ipapakita ko na lang po mga kasombreros kung gaano sila kahalaga pa sa poem na ito mga kasombreros na pinamagatan nating Lifetime. Dapat ay lifetime o habang buhay kung ituturing, utang na loob natin sa ating mga nanay. Para sa akin ay bituin. Ang tulad nila ay dapat parating mahalin, dahil sila sa atin ay ganoon din. Naalala mo ba nung si ina ay napupuyat sa gabi? Mapainom lang tayo ng gatas, lampin at diaper,
ay hindi pwedeng isantabi. Nanay natin ang nag-ingat sa ating mga pusod, ulo, kamay at balikat upang tayo ay hindi dapuan ng lamok, magkasakit at magkalagnat. Maaari kang magkaroon ng 10 boyfriend o girlfriend, ngunit nanay lang natin ang di tayo iiwan sa ligaya, tuwa, saya, or even suffering. Kung kaya natin silang tiisin at hindi kibuin, si mama hindi, sapagkat ang hindi tayo unawain at kalingain ay kadudurog ng kanilang malambot at caring na damdamin. Nawa ang liham at tulang ito ni Kasombrero ay magsilbing paalaala. Nanay natin ay bigyan ng napakalaking importansya o halaga, dahil sila man ay iiwan din natin pag tayo ay mag-aasawa na at magkakaroon ng sariling pamilya. Magsilbi sana itong gentle at loving reminder. Mothers natin ay i-treat din sa labas, sundin ng utos nila at huwag maging swail o bitter. Sa halip, tayo ay maging tender, caring, at better. At ang ating verse mga sombreros ay mababasa natin sa Ephesians chapter 6 verses 1 to 4. Inialay ko ito sa nanay at tatay natin pareho mga sombreros. Sabi dito, "Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with promise." Wow. "That it may be well with you and you may live long on the earth. And you, fathers, do not provoke your children to wrath, but bring them up in the training and admonition of the Lord." Ito mga sombreros, pinaka tumatatak talaga na phrase or na verses when it comes to obeying our parents. Yung ating mga magulang, especially our mother. Ako po kasi namatay yung tatay ko when I was 5 years old. Tapos hindi rin po ako lumaki gaano sa nanay ko kasi doon ako sa parang tita ko sa father side lumaki at saka graduate ng college. Pero nandun yung nanay ko na wala man siya physically mga sombreros, pero I know na gustong gusto niya ako dito dati pa. Pero nga tinatapos ko doon yung pag-aaral ko kaya doon talaga ako. And after 2 months lang ako graduate ako ng college, tapos nagpahinga ako dito ng 2 months. Tapos pumunta ako ng Manila, tapos bumalik ulit dito. So, in other words mga sombreros, medyo hindi kami close ng nanay ko. Pero dito ko na-realize nung umuwi ako dito, tapos mag 4 years na yata ako dito ko na-realize na napakahalaga talaga ang nanay. Syempre, given na yun na kumaga pa sila yung nagsilang sa atin, no? Sila yung naging instrument na Lord para magkaroon tayo ng buhay. Pero more than that, imagine niyo po si Sir Alden, wala po siyang nanay, and medyo masakit pala na mawala yung mahal mo sa buhay na may isip ka na. Like si Sir Alden, 16 years old siya, namatay yung nanay niya. So nandun yung pighati, nandun yung sakit, nandun yung kumaga pa yung kirot, kasi meron na siyang, may muwang na siya mga sombreros, unlike sa akin na 5 years old. So hindi ko gaanong kumaga pa damdam yung sakit, yung tindi mga sombreros. Pero ang point dito mga sombreros is mahalin natin ang ating nanay, ang ating magulang, kasi apart from this is a commandment from the Lord na kapag sinunod natin yung ating mga magulang ay merong promesa. Ang promesa o ang pangako dito mga sombreros ay magkakaroon tayo ng mahabang buhay dito sa lupa. So ang mahabang buhay mga sombreros, ito yung kumaga pa pinaka-importante na regalo pala ng Diyos sa atin maliban sa kanyang Holy Spirit. Of course, sa mga spiritual terms natin or sa spiritual level, iba yun yung mabigyan ka ng mahabang buhay, it means that God wants you to enjoy life because you have life, no? Bibigyan tayo ng mahabang buhay. Hindi kasi hindi lahat ng tao biniyaan ng mahabang buhay. Like yung iba 60 pa lang, 50, 40, 30, iba pa lang kakasilang pa lang, and kinuha na sila ni Lord, no? So kung kaya ito yung binigay niya na promise mga sombreros, so that lahat ng mga anak magsusumikap na igalang ang kanilang mga magulang sa Panginoon. Depende kasi yun, although dito wala nakasabi na pag masama yung magulang mo or iniwan ka nila or parang wala silang respeto sa mga anak nila or parang
masama yung ugali nila toward their children, ay igagalang pa rin natin sila. No, walang nakalagay na ganito dito mga kasombreros. Pero sa perception or sa spiritual or sa sa Christian belief mga kasombreros, kapag inintindi natin to, children, obey your parents in the Lord, for this is right. So ito yung nararapat. Ibig sabihin, in the Lord, yung mga magulang na may takot sa Panginoon. Magulang na nagsisilbi, naglilingkod sa Panginoon mga kasombreros, at may intimate na relationship sa Panginoon, may faith at may malakas na pananampalataya sa Panginoon. So this is what I understand the scripture mga kasombreros. So, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with promise. Ayun, no? So sabi dito sa verse 4, and you fathers, do not provoke your children to wrath, but bring them up in the training in admonition of the Lord. So ang suma total dito mga sombreros ay kapag magulang ka naman, ito yung role na gagampanan natin, no? I-train natin, palakihin natin ang ating mga anak sa salita ng Panginoon. Ito, admonition of the Lord. Ibig sabihin yung training na i-apply dapat natin sa ating mga anak simula pagkasilang hanggang sa palaki nila ay yung salita ng Diyos. Okay? Hindi natin, huwag natin iasa sa iba na sila yung magdidisiplina, kasi mas masakit yung mga sombreros kapag yung ibang tao maririnig mo na din disiplina or pinapagalitan ang anak mo or ang kapatid mo or ang kung sino man dyan na mas malapit sa yung mga sombreros. Masakit eh, kahit nga lang kaibigan mo, pagsabihan ng masama ng iba, di ba, parang nasasaktan talaga tayo. So how much more kapag yung anak natin yung pinagsabihan ng sinaway, no? Kasi hindi natin may iwasan yan kapag yung mga minsan nga, di ba, nag-aaway yung mga magulang dahil na nag-aaway yung mga bata, parang ganun mga sombreros, no? Pero ito, no, balik tayo doon, we should give value. We should give, mataas na pagmamahal, mga kasombrero, sa ating mga magulang. Because without them, wala rin tayo. Huwag nating sabihin na, nagsumikap ako dahil nag-aaral ako, ganito ganyan, nagsumikap ako, naging working student ako, naging scholar ako. Yes, nag-graduate ka, nagkaroon ka ng dissenting buhay, dissenting trabaho, no, dissenting sahod. Pero, kung susumahin, kung i-trace mo yung grace ng Panginoon, i-trace mo yung kabutihan niya, wala ka kung wala ang ating mga magulang. Kung kaya hindi nila utang, hindi nila utang na loob sa atin, hindi sila yung may utang na loob sa atin, kundi tayo may utang na loob sa kanila. And alam ko may mga tao talaga na pilosopo na, naman, parang nagsumikap ako para ako, syempre, magulang ko, choice ko na yun kung bibigyan ko sila o hindi. Parang ganun, may mga ganong tao, mga sombreros, and that is a sign of pride, no? Yung pride kasi mga sombreros, dapat sinaswallow yan, nilulunok para maging healthy yung ating buhay. Ito lang yata yung poison, no? Pride is the only poison that when you swallow it, you get healed. Kumaga pa, ito yung mag-heal pa nga lalo kapag isinuswallow natin yung pride, mga sombreros. Ibang poison, di ba? Pag nilunok natin or nilagay sa bibig natin, tas pumunta sa ating stomach, magiging poisonous at ikasisira natin. Pero pride is the only poison na kapag nagpakumbaba tayo, no, sinwalo natin yung pride natin, ay magkakaroon tayo ng, alam mo yun, peace, magkaroon tayo ng good relationship sa ating magulang, sa ating kapatid, sa ating pinsan, sa ating asawa, kahit sino man, mga sombreros, sa ating kaibigan. Kasi at the end of the day, sabi nga, marami akong narinig na yung galit mo sa relatives mo, yung galit mo sa magulang mo, sa kapatid mo, minuto lang yan eh. Pero sila, lifetime yan sila na relative, kasi you cannot deny the truth. You cannot deny the fact that they're your family, that they are your kids or your children or your husband or wife or cousins or friends, and so on and so on. So ganun, mga sombreros. Pero dito nga, napakahalaga na pahalagahan talaga natin ang ating nanay, kasi nag-iisa lang sila sa mundo. And dito sa amin, bagaman hindi, kung nakita niyo po sa post ko sa Facebook, hindi ako mahilig mag-post ng mga kung ano-anong mga tawag dito, celebrations, ganun-ganon. Pero sa araw-araw namin pamumuhay nanay dito, hindi naman po sa pagmamayabang, may love po talaga at saka obedience. Kasi hindi mo pwedeng sabihin na mahal mga magulang mo pero you don't obey them. Okay, so obedience should always follow when you say you love your parents, especially your mother. So pero wag kapag kompleto pa yung magulang natin, no, meron tayong tatay, meron tayong nanay, so wag tayong
favoritism. When it comes to obedience, you should follow both. Pero yun nga, may mga talaga makatatay, makananay, no? Papa's boy, mama's boy, may mga ganun talaga mga sombreros, no? Pero yun nga, as a whole, ay andito tayo para mag-remind lamang kung gaano kahalaga yung pagbibigay ng importansya at pagmamahal talaga sa magulang, mga sombreros. So, yun lamang po mga sombreros, no? Maraming salamat po sa sumusubaybay, sa mga nagsasubscribe pa po. Nawa po ay pagpalain po kayo ng ating Panginoong Jesus noon, ngayon at magpakailanman, who is also the same yesterday, today, and forever. And that is our Lord Jesus Christ. See you sa next segment and paalam po. Bye-bye. Bye-bye. Love you all. Bye-bye. Bye-bye.